Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang araw, ngayon po ay Marso 28, 2024, Huwebes Santo. At para sa natatanging pagsahimpapawid ng FEBC Network News ngayong Semana Santa, ito si Heidi Bernardo Sampang para sa FEBC Radio TV. Habang ginugunita natin ang dakilang sakripisyo ni Jesus para sa sanlibutan sa loob ng kalahating oras, samahan niyo po kami ni Bishop Pio Tica para sa isang makabuluhang pagtalakay patungkol sa mga bagay na dapat nating ihingi ng tawad sa Diyos bilang isang bansa. Ngunit bago po natin makasama si Bishop Pio, narito muna ang mga napapanahong balita para sa araw na ito. Habang nagsapa rin ang mga biyahero ngayong Holy Week, nagbigay ng listahan ang Land Transportation Office para sa ligtas na paglalakbay. Kabilang umano sa mga dapat tandaan bukod sa pagpapa-oil change at tune-up ay ang pagtiyak na nasa kondisyon ang gagamiting sasakyan. Kasama sa mga dapat na i-check ay ang baterya at ang gulong, pribado man o pampublikong sasakyan. Paalala rin ng LTO sundin ng speed limit at don't text and drive. Ang paggamit umano ng cellphone habang nagmamaneho ay isang paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Importante din ayon sa LTO na nakatuon lamang ang atensyon ng driver sa daan at iwasan ang masyadong pakikipagkwentuhan para maging alerto sa anumang kaganapan. Ipinapayo din na huwag magmaneho kapag puyat at magpahinga sa kalagitnaan ng biyahe kung nakakaramdam ng pagod at antok, lalo na sa mga nasa long drive. Maghanda rin ng emergency kit sa sasakyan na may lamang pang first aid, flashlight, biskwit, tubig at kumot. Samantala, inulit ng Department of Health ang panawagan nito sa publiko na gawing makabuluhan at ligtas ang paggunita sa Semana Santa 2024. Ngayong panahon ng pagpepenitensya, hinimok ng DOH ang mga namamanata na magpabakuna kontra tetano at tiyakin na malinis ang mga gagamitin sa ganitong aktibidad. Hindi rin umano dapat na sumabak sa kahit anong klase ng pag-aayuno dahil dapat munang tansyahin kung kaya ito ng katawan. Dahil uso rin ang bisita iglesia, importante umano na magbaon ng malinis na inuming tubig at mabisa pa ring panlaban sa init ng panahon ang payong at pamaypay. Pinayo rin ng DOH ang paggamit ng sunblock para makaiwas sa sunburn at pinaiiwas din ito ang mga mamamayan sa pagbibilad kapag sobrang init gaya ng tanghaling tapat. Para naman sa mga mas piniling magstay at home ngayong Holy Week, hinihikayat ng Health Department ang mga ito na kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, magpahinga at gamitin ang panahong ito para magbulay-bulay. Sa iba pang balita, muling nagpaalala ang pambansang pulisya sa publiko na mag-ingat sa pagpo-post ng mga larawan ng pagbabakasyon sa ibang lugar ngayong Holy Week. Ito ay para hindi umano magkaroon ng ideya ang mga masasamang loob na makasalisi sa mga bahay na naiwang walang tao. Payo ng PNP sa publiko, huwag nang mag-post ng real-time photos sa social media. Ayon pa sa kapulisan, nagre-research din ang mga magnanakaw sa target nilang bahay at kung alam nito ang inyong itsura at pangalan ay pwede nilang timingan ang panloloob habang nasa malayo ang may-ari ng bahay. Nabatid na ang kanilang theft, robbery at aksidente sa daan sa mga pangkaraniwang usong krimen tuwing Semana Santa. Tiniyak naman ng PNP na marami silang tauhan na nakadeploy upang bantayan ang seguridad ng taong bayan ngayong holidays. Samantala, pinatitiyak din ng mga kinaukulan sa publiko, lalo na sa mga bakasyonista na walang takaw sunog sa mga iiwang bahay ngayong Kwaresma. Pinaalalahanan ng mga otoridad ang taong bayan na tiyaking naka-unplug ang lahat ng appliance bago ilak ang buong bahay.
Mainam din umanong i-double check ang koneksyon ng kuryente, tubig at maging ng LPG o kalan. Samantala, patuloy din ang reminder ng pambansang pulisya na huwag nang magsuot ng mga mamahaling alahas o magdala ng malalaking halaga ng pera kapag magbabiyahe. Makabubuti din umano na iwasan ang mga isolated na lugar kapag magwi-withdraw ng pera sa ATM. Yan po ang ating mga balita ngayong Huwebes Santo, hatid ng inyong FEBC Network News. At sa pagpapatuloy po ng ating espesyal na programa ngayong Semana Santa, dalangin ko po na ito ay magsilbing paalala sa atin na kailangan natin ng isang tagapagligtas mula po sa ating mga kasalanan para hindi tayo mauwi sa walang hanggang kaparusahan. Kasama na rin dito ang paghingi natin ng tawad sa Diyos para sa mga kasalanan ng ating bayan. Gaya po ng nakasaad sa Lucas 23:34, sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ay sesentrohan po natin ngayong araw ang mga bagay na dapat nating ihingi ng tawad sa Diyos bilang isang bansa. Kasama po natin ngayon via Zoom si Bishop Pio Tika ng Malabon International Baptist Church. Magandang araw po, Bishop Pio. Magandang araw sa iyo, Sister Heidi. Maraming salamat sa pagkakataong ito. So Bishop Pio, sa inyo pong palagay at sa mga pangyayari po ngayon sa ating bansa, sa mga nababalitaan po natin dito sa Pilipinas, ano-ano po ba sa palagay po ninyo yung mga bagay na hindi po nagbibigay lugod sa ating Diyos na nagagawa po natin dito sa Pilipinas? Napakarami. Ako ay 80 anyos na ako. Parang 79 lang. But anyway, pangalawa, hindi lang yun, kundi 60 years old, 60 years na ako nasa full-time ministry of pastoring churches and pioneering churches. At nakita ko yung tinanong mo, yung malaking problema natin. At actually, naglista ako ng ilan. At hindi ito talagang eksaktong, ito na nga, pero kulang ito. Pero for the sake of time, nakita ko dyan yung masasamang gawain, katulad ng mga sugalan, droga, paglalasing, pag-iinuman, paglalasing, immoralidad, pagnanakaw, at yung bang tinatawag nating idolatry. Yung mga idolatry ito, hindi lang yung mga rebulto, kundi the idolatry of yourself, yung mga nakasentro sa tinatawag na anthropocentric ang mga tao, masyadong sentro sa kanilang sarili. Halos ito ay may pagsamba na. At ang isa pang nakita kong malaking pagkakasala ay yung rejection of the Word of God, the rejection of God's leadership. Meron tayong mga paraan ng panguna mula sa pinakababa, maging sa church, a rejection of church leadership. At ang isa pa dito nakita ko na hindi kinakaluguran ng Panginoon, ay yung bang, ito sa mga mananampalataya, yung bang nalilimutan natin ang pagbabasa ng Bible. Utos yan sa Joshua chapter 1 verse 8 hanggang 10. Di ba? And then Psalms chapter 1 chapter 1 1 to 6, that you have to meditate on the word of the Lord every day, daily. Pero nakikita natin, miski sa loob ng church, na nakikita ng Panginoon, mga tao, mga young people or so, hindi lang mga young people, bubuksan ng kanilang Bible, kunyari Bible yung binabasa nila, pero tuloy-tuloy sa mga FB pages or whatever na babasahin nila. Wala na yung kanilang pakikinig sa salita ng Diyos. At ito yung nasa loob ng church. Nakikita ng Panginoon. Yun, I believe na hindi natutuwa ang Panginoon sa gano'n. So, the neglect of the Word of God, the neglect of family altars. O konti na ang nagpipray talaga ng mga pamilyang sama-samang nananalangin. At ito'y kahit mga mananampalataya ay hindi nakakatupad dito. At sa atin yung halimbawa binanggit ko mga kasalanan, what can you expect? They are children of the devil, di ba? Habang sila anak ng diablo, hindi mulat ang kanilang mata. Ephesians chapter 2 verse 1 at saka verse 5, they are dead in trespasses and in sin. Romans 3:10, there's none righteous, no not one. Romans 3:23, they are sinners. So, what can you expect? Sa isang hindi pa anak ng Diyos, ang gagawin niyan ay gawain ng kanyang ama. Ang pinakamalaking quote-unquote nakabigo ng Diyos,
yung kalamigang nasa mga churches, mga local congregations, Christian churches, there are spirit of coldness, spirit of laziness. We're so busy of many, many things, but not in the things of God. Nakakalungkot yun. Siguro marami pang iba, but yun ang aking obserbasyon. Oo. Bilang isang bayan po, Bishop Pio, meron po ba kayong mga napuna na mga panukala or mga panukalang batas or mga batas na po natin dito sa Pilipinas na masasabi po nating tao lang ang nasunod or nasusunod at taliwas po ito sa kagustuhan at kalooban ng Diyos? Banggitin ko na muna yung magandang mga batas na ginawa sa Pilipinas. Sa akin lalakbay sa iba-ibang mga bansa rin naman, Opo. wala sila sa mga bansang ito, lalo sa Amerika na dating it's the place where our Christianity began, and then yung sa Europe, makikita mo, no, wala na yung spirituality sa mga ito. So wala yung batas na katulad natin, di ba? Meron tayo National Bible Month, di ba? National Bible Month. Could you imagine for the whole month, binabasa ang Bible sa lahat ng department ng government, at ito ay anong nangyayari? At hindi lang yung maraming mga activities. Number two, lately itong nagkaroon ng tinatawag na National Baptist Day. Yung salitang baptism is generic, hindi lang yung mga baptized by denominations. National Baptist Day na pinagdiriwang every second Thursday of January. Meron tinatawag tayo National Bible Day, yung last Monday ng January. So in other words, ito yung nagkakasama-sama. At napakagandang pagkakataon natin. Andiyan ang mga chaplaincies natin. So, ang ating bansa ay bukas na bukas ito. Pero sa ating mga batas, sa akin, nakikita mo, kumpleto na ang batas natin eh. Kung babasahan natin ating constitution, ito lang aking obserbasyon. No? Pinipilit ng mga tao na baguhin yung tinatawag na economic provisions ng ating constitution. Pero ang hindi nila minamatahan sana, yung problema ng Kamag-anak Incorporated. Di ba? Political dynasty. Political dynasty sa ganyan. Ito ang isa sa ugat ng corruption sa atin, kahit baguhin mo yung economic, at siyempre kahit constitution baguhin mo na, hanggang nandiyan ang political dynasty. No? Hindi mapapatay ng ating bansa. Ilang porsyento meron tayong congressman na magkakamag-anak, meron tayo sa mayor and so forth, sa Senate, gano'n din. So, masama ba yun? Kung minsan, kung titingnan natin, meron din namang mga dynasties na talagang maganda. Hindi ko na isa-isa, talagang sunod-sunod, ginagawa nila ang tama. Pero siguro, in the scale of 10, ay magkakaroon ng grade siguro na 5 doon. So, gano'n, no? So, kung babaguhin sakali, at sana nga ituloy nila yung batas na baguhin ng dynasty na ito parang gumawa ng ganyan si Chief Justice sino yun? Dating Chief Justice natin. Talagang kanyang binigyan na din itong problema ng dynasty. Pero mangyayari ba yan? Sa obserbasyon natin, imposible sapagkat sila ang gagawa ng batas eh. Sila ang nandun sa filosofiyang yun, so hindi mabago batas. At sa aking sinasabi, hanggang ang Panginoon na hindi mag-intervene, palagay ko sa lahat ng magagandang ginawa ng Panginoon sa atin, pag hindi sila makikinig, hindi tayo aahon sa kahirapan. Sabi mo sa 80 anyos na ako, na ako'y magising siguro tayo kung merong 4th grade, tayo nasa hindi tayo wala man lang tayo sa 2nd Naiwanan na tayo ng maraming bansa sa Asia at sa Far East. So, anong gagawin natin dito? Siguro, honest to goodness, ang ating mga lawmakers ay gawa ng isang batas talagang hindi lang yung economic changes, kundi change on the structure na. Kaya pagbawalan ng konti, yung mga Kamag-anak Incorporated. Ang iba naman yung kaibigan ko, they're doing good. Diba?
Mhm. Okay. Sa inyo rin pong pananaw, Bishop Pio, gaano po kahalaga ang pagkakaroon po natin ng mga leader na may banal na pagkatakot sa Diyos? Pero paano rin po kung hindi po sila ehemplo ng isang tunay na paglilingkod? Maganda yung tanong mo yun, dalawang front. No? Una, Mm. yung mga hindi kalugod-lugod. Ako na nagpapasalamat ako sapagkat medyo close tayo sa mga local Opo. government leaders dito sa Malabon, sa iba-ibang mga lugar. At ang sabi sa akin ng isang mayor, alam mo yun, pastor, kaming mga mayor, kukonti talaga ang talagang nalalagay sa posisyon na mahal talaga yung bansa. Yung mayor na yun talagang inayos yung kanilang bayan. Pero Mm. sabi niya, halimbawa, Vika, nagpagawa ka ng ganitong kalsada at palagay mo sa kalsadang yan ay 1 million talagang actual cost. Mm. Nagiging 2 million yan sapagkat merong tinatawag na SOP kay mayor, Mm. SOP kay congressman, SOP pa sa kapitan kumisan, SOP sa minsan sa gobernador. In other words, ito yung kung ano man titignan talaga meron ng mga ganon. So, anong gagawin natin doon? Kung ganon ang ating leader, ay talagang walang mangyayari sa bansa natin. Sabi Mm. nga nung isa, 40% daw ng ating national budget ay nasa corruption. Would you imagine, malaking pera yun. Kung totoo yun. Mm. Mm. Pero ang nakita ko rin diyan na Ate Heidi, ang nakita ko rin diyan, yung corruption na nagagaling sa bahay. Di ba? Mm. Ang mga anak natin, o sige, huwag ka na mag-ino, ito, bibigyan mo ng gusto. Para bang, kumbaga sa nilalagyan natin, kahit na mali. Di Mm. ba? Ibibigay natin kahit mali. O para lang matahimik ka, anong gusto mo? Bili mo ako ng cellphone. So mga 3 years old, 4 years old, may hawak ng cellphone yan. At natutuwa sila, nalilibing sila, ang nagtuturo sa bata, hindi ang magulang, kundi yun mismong mga Mm. cellphone kung ano mang nandun. Mm. Masama Mm. ba yun? Palagay use it with moderation eh. Tama. Marunong naman ang mga parents ganon. At it's always, ang Panginoon kasi, nag-design siya ng tatlong institusyon lang ang kanyang itinayo sa lupa. Number one is family. Genesis chapter 1, chapter 2, si Adan at Eva. And then nagbigay siya ng mga prescriptions and rules and regulations sa isang mahusay na pamilya. Sa Psalms 127, except the Lord build the house, the laborer will labor in vain. So kahit anong gawin mo, pag yung mga prescriptions ng Panginoon na nandyan, sinuway mo, walang mangyayari sa'yo. Ganun nga Mm. nangyayari ngayon. Ang pangalawa, nung panahon ng Noah, pagkatapos ng flood, nagtayo siya human government. Si Noah, binigay ang ibang patakaran sa Genesis chapter 6, 7, and 8. That's the establishment of human government. So ito, nababoy din ng mga government all over the world. Di ba? And then ang pangatlo ay church. So makita ng Panginoon talagang ang family ay nasisira, ang government ay nasisira, pinamamahalan nga ng mga corrupt emperor. Yung panahon Mm. ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, I will build my church. So he built the church, established the church, and in Acts chapter 2, nakita natin the Lord added to the church. Okay, so ang Okay. nangyayari ngayon, yung church na yan, which is the last horizon of hope in the world today, hindi na tamang palakad ang nangyayari. Hindi ko sinasabi Mm. lahat ha. Pero sa aking obserbasyon, ang nagiging boss na dyan, yung pastor Mm. na, yung namamahala na. They Mm. became so strong. Mayroon Okay. mga Oo. patakaran na rin dyan, ano. At Mm. siguro baka ibang paksa, baka church organization. Opo. Bishop Ion, ako, maraming salamat po dahil ipinakita niyo po sa amin na kung tayo naman ay magpapakumbaba at kikilanlin po natin sa harapan ng Panginoon itong mga pagkakasala po natin bilang isang bayan, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. So Bishop Pio, maaari niyo po bang pangunahan ang atin pong mga taga-subaybay ngayon para po sa panalangin ng pagtatalaga sa atin pong bayan, sa ating Panginoong Diyos? Manalangin po tayo, Bishop Pio. Timoteo Kapitulo 2, mga talatang 1 hanggang 5. Ito po ay kalooban ng Diyos. Panalangin natin ang mga namumuno. At nung isulat siya ay napakasama ng mga namumuno
yung pinaka-emperador noon ang pumugot ng ulo ng mga alagad, tulad ni Pablo. Pero sabi niya, ipanalangin niyo yung mga ito. Kaya papanalangin po natin, salamat naman sa Panginoon sapagkat marami po tayong mga namumuno na gusto mapaigi ang ating bansa. So let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat kayo ay isang Diyos na nakikinig ng panalangin, sumasagot ng panalangin sa iyong paraan, sa iyong panahon, at para po sa iyong kaluwalhatian. Kaya kami po sa lahat ay nagpapasalamat sa mga namumuno namin na ang tanging gusto nila, Panginoon, maisaayos ang bansang ito. Maraming mga batas na ginawa sila, Panginoon, si kakaayos. Ito pong lately upang mabless ang mga senior citizens, Panginoon. At inamend po ito. Salamat po ng marami. At marami pong batas na makakatulong sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo pa, mga mananampalataya doon sa Halls of Congress and Senate, Panginoon. Meron kang mga tao doon, Panginoon, nilagay upang maging patotoo, upang siya maging tanglaw ng madilim na parte na yon ng aming lipunan. O dakilang Diyos, salangin po namin ng mga Christians and those people who believe the Bible, who are lawmakers, mula po sa Congress, sa Senate, at mula din po sa mga board members and governors and mayors, vice mayors, yung mga nagpapalakad mula sa barangay hanggang pinakamataas na executive office, Lord. We pray na kahit paano, Panginoon, ay pakinggan ang tinig ng banal na Espiritu. Mahal mo ang mga Pilipino, Panginoon. You're not willing that any should perish, but all should come to repentance. So dalangin po namin ang aming presidente na kung may mga batas yan na labag sa iyong banal na kalooban, bigyan mo siya ng karunungan at discernment, Panginoon, na huwag aprobahan ito. At kung meron dakilang Diyos sa mga batas na isinasampa pa para aprobahan, at ang mga dulo nito kapapahamak ng aming bansa, Panginoon, na kayo nakakaalam. Lord, na hindi po matupad ito. Salamat po sapagkat meron na kaming pwedeng maging pulpito namin upang ipangaral sa salita ng Diyos. Nandyan ang National Bible Month, nandyan, Panginoon, ang National Baptist Day, nandyan, Panginoon, ang iba't ibang mga ordinansa para lang mabuksan ang pintuan, mga paaralan, ang mga barangay, Panginoon, ay mabuksan. Oh God, we pray in the name of Jesus. Na kayo po ang magbigay ng karunungan, Panginoon. Higit sa lahat ng mga pastor ay maaalala, Panginoon, na church is the conscience of the city. At kami manindigan sa katotohanan. At kami huwag mahila, Panginoon, ng mundo. At kami ingatan mo dakilan. Pasawakan mo ang lahat ng mga pastors and leaders and bishops that are leading. Hawakan mo, Panginoon, ang bansang ito. Rendahan mo, Panginoon. Mahawakan po sa bansang ito. At higit sa lahat, padalagan mo kami ng conviction ng Holy Spirit na magsisit, sinabi, Panginoon, if my people, we got to be your people, the church, will humble themselves and pray. Yun ang aming ginagawa, Panginoon. Bigyan mo kami ng mapagpakamababang puso. Salamat po sa Far East Broadcasting Company na ginagamit mong ilawan, Panginoon, sasabog na liwanag all over the world. Halos every corner of the world, inaabot po ng Far East Broadcasting Company. Lalo sa Pilipinas, Panginoon. Palakasin mo sila, Panginoon, ang board members, ang mga supporters. Salamat po kay Heidi na napakahusay na host namin. We pray that you will anoint her always and her family, Lord. We pray that you will bless and make her a blessing. Pagpalaan yung mga programang ito, Panginoon. Paniningin mo, Panginoon, sa gitna ng lahat ng madidilim na parting yan, because the darkest the place, the brighter the light. So, salamat, Panginoon, sa iyo. Marami pa kaming dalangin. Salamat po sapagkat lahat ng ito, iyong pinakinggan, sapagkat may dalangin namin sa pinakamatamis na pangalang aming nakilala, ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Mga kaibigan, muli bukas po makakasama natin si Bishop Pio Tika sa espesyal na pagsahimpapawid po ng inyong FEBC Network News. At akin pong hinahangad ang pagkakaroon po ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. At yan po ay talagang matatagpuan lang kay Jesus. Kaya patuloy po tayong mamagitan sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. At bilang pangwakas, narito po ang nakasaad sa unang Juan 1:9.
Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa pangalan po ng buong pangkat ng FEBC Network News, ito si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.